Okay, everyone, welcome back to my channel. And it's been quite a while uh, because I was quite busy these past few days. And well, anyway, how's everybody? I hope everyone is having a good time in good health. Uh, it's almost Christmas, so let us spread love. Okay, tama na muna yung ano. Tama na muna yung iringan. Tama na muna yung ah, siraan. Tama na muna yan. Anyway, nag-vlog ako kasi nakita ko sa news na sumurrender who's this? Si Sara Diskaya sa NBI. Very good. At least hindi na niya inintay na matanggap niya pa yung arrest warrant niya. Kasi a few days ago, meron din akong napanood na talagang hindi ko napigilan yung sarili ko. Lumuha talaga ako kasi may naimbita sila. For some reason, nakita ko kasi siya sa what's this, dito sa YouTube, yung It's Showtime. Tapos, ini-interview yung isang contestant na, anong tawag nito, yung victim nung baha. Awang-awa ako. Awang-awa. Tumulo ang luha ko actually. She lost her mother-in-law. She lost her 3-year-old kid, toddler. And she also lost her 3, 4 months old baby. Yan. Dahilan ng kasakiman, kaswapangan. Nakakalungkot. Siguro napanood ni Sara Diskaya yan, kaya naisipan niyang unahan na yung warrant, sumurrender na, along with 3 more, yung isa yata pamangkin niya. Buti naman. Kasi, grabe, kung hindi sila sumurrender, wala silang mga puso. Wala silang mga konsensya. Maraming namatay, maraming nagutom, nawala ng bahay. Dapat ma-realize nila yan tapos sila ang sarap ng buhay nila. And what's this? Dun sa mga humarap sa ICI na politiko na involved, salamat. It only proves na wala kayong kasalanan kasi yung mga may kasalanan halatang halata, nagtago. Hanggang ngayon, hindi malaman kung nasaan. So, sana managot na ang dapat managot bago magpasko. Tapos ito pa, maawa naman kayo DTI dun sa mga tao. Ipipilit ninyo yung 500 kakasya sa pamilya. Diyos ko naman, isang beses lang sa isang taon dumating ang Pasko. Ang gusto nyo pa, tipirin. Oo, kung sa kakasya, kakasya. Pero ano namang klaseng pagkain yan na pagkakasyahan yan? Hindi siya special. Hindi masarap ang lasa. I should know. Piruin mo, hamon. Hamon pa lang magkano na. Anong gusto mong bilhin nila? Yung mumurahin dyan na. Kasi alam mo ako, may ugali akong tikman ko, tikman. Bibili ako, titikman ko.
Alam ko yung lasa ng mga mumurahin. Maawa naman kayo sa Pilipino. Pambihira naman kayo. Huwag niyo naman ginagawang tanga mga tao. Palibhasa kayo, nakakasiguro na kayo na masarap ang magiging Noche Buena ninyo. E paano kami? Sana maisip naman ninyo yun. Pasayahin nyo naman yung Pasko namin. Kagaya sa akin, senior citizen ako. O, ngayon pa nga lang, pinoproblema ko na kung saan ako kukot-kot ng pang Noche Buena. Sana maisip ninyo yun. Madali sa inyong sabihin yan eh, kasi kayo mismo, hindi yan ang kakainin ninyo sa Noche Buena ninyo. Kaya ang daming nagagalit eh. Tapos ano pa masasabi ko? Sa dami kasi ng araw na nawala ako, yung nababalitaan ko na, Diyos ko, yung nagpapanggap na ano yan, Marcos. Utang na loob, Mr. Norman Mangusin. Huwag mo na ipagpilitan kasi ang layo talaga ng itsura mo, to be honest. Sobrang layo. Pangalawa, ang isang lehitimong mayaman, hindi di-display dyan sa YouTube. You're claiming that you're a trillionaire, a billionaire, whatever. Lalo na, ano ka, nagpapakidnap? Eh for sure, hindi mo naman pera yung ano eh, ang dami nang lumilitaw against you and you always have something to say against those people. Pinakinabangan mo na, sisiraan mo pa. Saan ka kumukuha ng pangsugal mo? Diba? Diyan sa mga taong yan. Nasaan din, isa ka pa eh. Nasaan yung konsensya mo? Mga OFW yung ano, binibiktima mo. Maawa ka dun sa mga taong yun. Nagsusumikap sa buhay nila, nagtitiis na malayo sila sa pamilya nila. Yung iba nagkukuskus ng inidoro. Tapos ikaw, ipangsusugal mo lang. Hindi ka ba naaawa? Tsaka ano ba yan? Yung bibig mo, kung makamura. I mean, alam ko maraming ano yung sinatawag doon, yung sabi ginagatas-gatas-gatas. No, hindi ako interesado sa ganun. Ang gusto ko lang sana makarating sa itong vlog ko, baka sakali matauhan ka. Tapos ginagamit mo pa ang Bible, ang Diyos. And yet you lie a lot? You gamble? Ano ba? Taking advantage of these OFWs, like, para lang ikaw, what's this, yung kumita, magkapera, parang, nagbigay si ganyan ng $10. Papayag ka ba na, siya may $10, ikaw, parang inaano mo, inuuto mo yung mga tao para mas tumaas yung ibibigay nila. Huwag kang ganyan. May mga pamilya yan. Baka mamaya, may mga sakit pa. Instead na ipambili na lang nila ng gamot nila, ipapadala pa sa'yo. Wala ka ba talagang konsensya? Maawa ka. Kalalaki mong tao. Tsaka, Diyos ko, yung pagsisinungaling mo, bawas-bawasan mo yan. Palagi kang may idadahilan. Palagi kang may minumura. Pinapaliit mo yung mundo mo eh. Unang-una sa lahat, hindi ka naman talaga Marcos, kaya tumigil ka na. Sus Maria Josep. Oo, I understand. Gusto mong maranasan yung buhay na Pero wag sa ganyang paraan, iho. Wag sa ganyan. Pati nanay mo, kung makamura ka, hindi ka magiging tao kung hindi dun sa babaeng yun. Bible ka eh. Bakit? Hindi mo ba naisip yung si Maria, yung nanay ni Hesukristo? Paano trinato ni Paano trinato ni Hesukristo? 'Di ba? Bago namatay sa cross, 'di ba? Ibinilin niya doon sa isang disipulo niya.
yung kay San Juan. Tapos ikaw minumura-mura mo yung nanay mo. Ba't ganyan ka? Alam mo, ikababagsak mo, yang kagaganyan mo. Maniwala ka sa akin. Kasi ano ayaw mong magpatalo. Huwag kang ganyan, iho. Huwag kang ganyan. Matuto kang tumanggap ng pagkakamali mo. Pasensya ka na ha, kasi ako, itong channel ko talaga, ang trabaho ko dito, manermon. Kasi, na ano ako ilan yung napanood ko na ano mo ang pangit, ang pangit talaga. Bilib ka nung ganon. Tapos yung mga amuyong mo, ano yan? Sus ko, ang dami nang tumalikod sa'yo. Lahat ng tumalikod sa'yo na nakahalata, sisiraan mo. Kahit napakinabangan mo. Ang galing mong lumusot. Ang galing mong manira. Sa tingin mo ba, alam mo, make this a wake-up call for you, Mr. Norman Mangusin. To be honest, mas marami na ang naniniwala na sinungaling kang tao. Kasi hindi naman tangal. What you're doing is not working anymore. If it is working, doon na lang sa mga taong nauuto mo pa. But eventually, trust me, iiwanan ka rin ng mga yan. Pag yung mga yan, natauhan. And where does that leave you? Sana maisip mo yung ganun. Huwag kang mura ng mura. Ang pangit sa, ang sakit sa tenga. Alam mo, sa totoo lang, sa edad kong to, first time kong nakakita ng tao na kung makapagmura, grabe. Ikaw lang yun. Ano ako, minsan di ko na tinatapos, hinahanap na lang ako ibang mapapanood ko Tapos ang gagawin mo, makikipagkaibigan ka sa kung kanino para gamitin mo. O di ba? Ayan kapapanood ko lang kay Nino Barzaga. Dinadali mo rin pala, kaso tuso rin siya dahil na-warningan siya. O, see? O ngayon, yung si Makagago, paano ngayon yan? Nakahanap ka ng katapat. Tsaka asan ka bang, ano ba, pati LTO. Enough. Enough. Maawa ka sa sarili mo. Kasi lahat yung ginagawa mong yan, babato lahat sa mukha mo lahat yan, iho. Babato lahat sa mukha mo yan. Baka hindi mo makayanan pag dumating yung araw na yun. I'm telling you. Anyway, let's change the topic. Going back to Sarah Diskaya, I think what she did is the best news I've ever heard. Dapat ginawa niya. Kasi minsan pag nakikita ko yung naiinis ako sa pagmumukha niya kasi, sorry kasi parang tatawa-tawa pa siya ang dami, katulad niyan. Daming na disgrasya, namatay, nawala ng bahay. 'Di ba? Kaya dapat lang yung ginawa niyang yan, sumuko na siya. Tapos pala, yung mga nagbabalik dun sa history nung nangyari kay Ninoy Aquino, yung pagkakapatay sa kanya. Ang daming nagmamarunong na, di, kasi inumpisan kasi din ito ni Mangusin na yung mga anak niya mismo ang nagpapatay sa kanya. Are you stupid? Ang bata pa nila nung mga yun, nung panahon na yun. Paano nang mangyayari yun? Ikaw, gagawa ka lang ng kwento, sablay pa Hindi pwede yung ganon. Na kesyon nagkagusto si Ninoy kay Imelda.
Guys, enough. You don't have the proof na ganun talaga ang nangyari. Huwag kayong husga ng husga. Alisin natin yun. Di ba, sabi naman sa Biblia yan, huwag kang manghuhusga kung ay mong husgahan ka. Unang-una, nandun ka ba? Nakita ng dalawang mata mo? Parang kung mag-comment kayo, parang kumpirmadong-kumpirmado nyo. Parang sigurado. Ito naman masasabi ko, yung isang pamangkin ni Ninoy, pamangkin niyang buo, kaklase ko nung nangyari yun. Wala kaming naririnig sa kanya. Nung araw na namatay si Ninoy, lahat kami dumamay sa kanya. Siyempre, kaklase namin eh. Tapos nung libing ni Ninoy, yung araw ng libing, yung buong batch namin nandun sa Santo Domingo. Nakiramay kami sa kanya, siyempre pati na rin sa pamilya, sa kanilang lahat. Kasama namin ang mga class advisors namin, pati ang principal. Nung pumunta kami, nandun kami hanggang iminarcha sa may Quezon Avenue si Ninoy, nandun kami. Pero wala kaming naririnig na kung ano-ano mga ganyang kwento galing dun sa, ayokong banggitin ang pangalan niya. Ayoko siyang kalad ka rin dito. In the first place, tagal na kami hindi nagkikita. Hindi siya namin narinigan ng kahit anong istorya tungkol sa mga ganyan-ganyan. So kami hindi rin kami kumikibo. Until now, na nagsitanda na kami, wala sa amin ang nagre-react ng ganyan. Kaya tigilan nyo na. Di naman nyo nakita eh. Presidential security pa ni Marcos, Senior President Marcos Senior ang uncle ko. Wala rin kinikwentong gano'n. Naririnig kong nagkikwentuhan sila mami noon, sila. Walang mga kung ano-anong kwentong ganyan. Actually, namoblema pa nga daw si President Marcos because he was getting sick already that time. Namoblema siya when Ninoy was killed kasi iniisip niya wala siyang nakikitang karapat-dapat na pumalit sa kanya bilang Pangulo ng Pilipinas kundi si Ninoy. Kaso nga pinatay. O paano sasabihin may selos-selos, may anggulo pa ng selos-selos? Ano ba? Tumigil nga kayo. Yung mga minsan kasi yan ang problema sa ating mga Pilipino eh. Ang hihilig sumausaw kahit hindi naman alam ang talagang kwento. Tama na. Tigilan nyo na. Yan yung malay nyo, itong si Mangusin, baka sakali magbago. Yun na lang ang ipagdasal nyo, magbago siya. Kasi sasaw-saw kayo sa pamilya ang nagpapatay. Ano ba kayo? Tumigil nga kayo. Meron pang, yan ang totoo. Ba't nandun ka? Nakita ng dalawang mata mo? Maria Joseph, tumigil nga kayo. Yan ang dapat na alisin nating ugali ng Pilipino. Napakapangit. Yung mga politicians na hindi pa napapatunayang may kinalaman dyan sa flood, na yan. Kumot na banggit ng mga disgaya yung pangalan. Nakaano kaagad kayo. Hindi ganun. Maria Joseph, hindi pa nga kailangan patunayan muna. Masyado kayong advance mag-isip eh. Huwag ganun. Ibalik na rin natin. Sa inyo yan mangyari. O, sige, tingnan ko kung anong pakiramdam nyo. Dapat ganun kayo mag-isip. Pangit yung ganung basta kaagad nakaakusa. Wag. Hindi tama eh. No, tapos mamaya na naman yan, may magko-comment sa akin na
nagmamagaling ako, nagmamarunong ako. Tigilan niyo ako nung kagaganong-ganon niyo, ha. Kung hindi niyo naiintindihan at hindi niyo kayang tanggapin ang pangaral ko, pues lumayas kayo dito. Channel ko 'to. Do'n kayo sa ano, sa kapares ng ugali ninyo kung saan man 'yun. Diyos ko, ako nagmamalasakit lang sa inyong lahat dahil gusto ko maging maayos kayo. Hindi yung ano, yung kung ano-anong pumapasok diyan. Ang dami ng problema ng mundo. Kaya ito dapat ayusin niyo. Kung may kulang na tornilyo, hanapan niyo ng kasukat, ikabit niyo. Kasi ang hirap ng mga ganyan eh, nakahusga, nakaakusa. Huwag kayong ganyan. Ang pangit ng ganon. Okay, so yun lang muna ngayon. Um, I'll see you on my next vlog. Okay? Vlog. Sorry. Okay. Good night.